Okay, class. So, welcome to the continuation of our discussion. So, this time we will be discussing revisiting Corazon Aquino's speech before the U.S. Congress. Before we move forward to her speech, tingnan muna natin ano ba yung nangyari before kaya humantong sa punto na nakadayo siya ng U.S. Congress. So, yun. So, let's talk about first the EDSA People Power Revolution. So, the EDSA People Power Revolution functioned as the symbol of the restoration of democracy and the overthrow of the Marcos dictatorship on 1986. So, inihalal daw or it installed Cory Aquino in the presidency and she put the Philippines in international spotlight for overthrowing dictator through peaceful means. So, meaning, parang naging sikat yung Pilipinas dahil kay Cory kasi napakatindi yung nagawa niya kasi napalayas niya sa pwesto yung isang diktador without using violence. So, just to summarize what is EDSA People Power. So, ang EDSA People Power is naganap siya noong February 22 to 25. 22-24. So, it's a 4-day revolution which happened in 1986. So, sabi nga dito, napatalsik si Marcos through peaceful means. So, ibig sabihin, hindi sila gumamit ng dahas. So, mapayapa, through mapayapang kilusan sila. Yun. Bakit nagkaroon ng EDSA People Power Revolution? So, nagsimula ito because of the anger, matinding galit ng mga Pilipino sa katiwalian, sa pang-aabuso, sa karapatang pantao, and lalong-lalo na yung pandaraya. Noong 1986, or yung swap election na tinatawag, kung saan tumakbo si Marcos Sr. laban kay Corazon Aquino. So, siguro napagdaanan ninyo to during your high school, but just to refresh your memory, during the People Power Revolution, maraming Pilipino mula sa iba't ibang sektor ng lipunan yung nagpulong-pulong or pumunta doon sa EDSA, sa Metro Manila. So, bakit sila nagpulong-pulong doon? Kasi ang kanilang layunin is maipakita sa lahat yung kanilang pagtutol sa pamahalaang Marcos sa pamamagitan ng mapayapang pagmarcha and panalangin. So, sa kabila ng banta, karahasan, pinili ng mga tao na di sila pumatol or hindi sila gumamit ng karahasan. So, yun. Okay. So, discuss muna natin ano yung event, bakit humantong din sa EDSA People Power Revolution. Kasi, di ba nung around September of 1972, nag-declare si Marcos ng martial law. So, nung declaration niya ng martial law, napakaraming mga masasamang nangyayari sa Pilipinas noon. So, nung pag-declare niya ng martial law, yung constitution is hindi na isasatupad. Kumbaga, wala nang fina-follow na batas. Maraming extrajudicial killings. Hindi na nirerespeto yung mga karapatang pantao. 'Di ba? Maraming tinotorture during the Marcos regime
nung halimbawa nung si Primitivo Mijares, parang napagtripan niya ata or siniraan niya through his writing si Amy Marcos. And then, yun, kinaumagahan, nabalitaan na nawawala na si Primitivo Mijares. So, marami mga extrajudicial killings, mga torture, mga pag-detain sa mga tao kahit wala naman silang ginagawang masama. And kontrolado ni Marcos lahat ng branches of the government. So, wala na yung tinatawag na check and balances kasi lahat pinapakialaman ni Marcos during the martial law. And ang mas lalong nag-push sa mga tao is yung pagkamatay ni Ninoy. So, 'di ba, binaril si Ninoy kung saan matatagpuan yung binaril si Ninoy sa airport, and ito yung nakapagpataas ng galit ng taong bayan. So, because of that, noong Pebrero 1986, nagpatawag si Marcos ng snap election upang patunayan ang kanyang legitimacy as a president. Kasi sabi nila nagkadayaan daw. So, gusto ni Marcos na patunayan na parang walang dayaang nangyari. Kaya nagpatawag siya ng snap election. So, ang naging kalaban ni Marcos sa snap election is si Cory. So, since namatay nga si Ninoy, parang ang naging simbolo ng oposisyon is si Cory. Ang pumalit kay Ninoy is si Cory. So, yun, during the snap election, very rampant, sobrang halatang dinaya yung election. Kasi, kahit na napakarami ang nagsuporta kay Aquino, ang naideklarang pangulo is si Marcos dahil sa malawakang pandaraya sa halalan or sa eleksyon. So, dahil dyan, parang nag-isip na yung tao na ay iba na yung ginagawa ng gobyerno. Parang masyado nang kakaiba, masyado nang masama yung ginagawa ni Marcos. So, bilang tugon sa panawagan ni Jaime Cardinalsin, libo-libong mga Pilipino yung nagtipon-tipon doon sa EDSA upang ipakita ang suporta sa upang ipakita na they are against the leadership of Marcos. So, sorry. So, 'di ba, doon muna tayo sa swap election. So, after ng swap election, noong 1986, around February, si Juan Ponce Enrile and si General Fidel Ramos, so they are military leaders, so mga opisyal ng militar noon. And gumalas sila or hindi na sila sumuporta kay Marcos. So, ginawa nila, pumunta sila sa Camp Aguinaldo at sa Camp Crame. And nanawagan sila sa mga mamamayan na suportahan sila sa pagpapatalsik kay Marcos. So, bilang tugon sa panawagan, with the leadership naman of Jaime Cardinalsin, yun nga, libo-libong Pilipino yung pumunta sa EDSA para maipakita yung suporta na marami nga ang against sa leadership ni Marcos. So, maraming mga tao, kasama na yung mga madre, mga pari, sibilyan, mga kabataan. So, yun nga, yung atmosphere noong EDSA Revolution is peaceful. So, dinadaan nila sa panalangin, sa cheer, hindi nila dinaan sa pakikipaglaban sa mga pulis or through pakikipagbarilan.
So, yun, naging matagumpay yung People Power Revolution. Kaya, ah, ang ginawa ng mga Marcoses, tumakas sila, lumikas sila Marcos and his family papuntang Hawaii, matapos payuhan ng US government na kailangan na nilang lisanin yung Pilipinas kasi marami ng galit sa mga Marcoses. So, matapos na lumikas yung mga Marcoses, nanumpa si Corazon Aquino bilang Pangulo ng Pilipinas. So, the People Power Revolution restored the democracy of the Philippines. Okay. So, yun. Nasabi ko na to. On September 18, 1986, nung naihalal na si Cory Aquino as a president, pumunta siya sa US and nagsalita siya before the joint session of the US Congress. Okay. She began her speech with the story of her leaving the US 3 years prior as a newly widowed wife of Ninoy Aquino. She then told of Ninoy's character, conviction, and resolve in opposing the authoritarianism of Marcos. She talked of it 3 times that they lost Ninoy, including his demise on August 23, 1983. Okay. So, ito yung mga highlights sa speech ni Cory Aquino. Sa unang part, hinighlight ni President Aquino na she faced some challenges, personal loss, including the pagkakakulong and yung pagpaslang sa kanyang husband na si Ninoy Aquino. So, itong journey ni Corazon Aquino, pinapakita dito yung resilience niya daw and determination in face of adversity. So, yung pagkakakulong daw ni Ninoy Aquino and yung mga sacrifices niya, it symbolizes the struggle for democracy against a dictatorship, highlighting the courage and spirit of resistance. So, isa pa sa mga highlight niya is that shinare niya yung kanyang journey in upholding democracy and yun nga, na nakaka-receive siya ng mga threats, yung corruption, marami din siyang nakikitang mga corruption na nangyayari sa government. So, yung pagsuporta daw ng mga tao sa kanya, it shows na very committed yung mga tao sa democracy. So, they are courageous enough na maipakita na ayaw nga nila sa isang diktador. So, the peaceful transition of power, the restoration of full constitutional government, and the commitment to reconciliation and the democratic principles, bumalik siya noong naihalal na si Aquino as a president. So, nagpasalamat din si Cory Aquino sa mga suporta na na-receive niya during her presidency. And she also acknowledges the challenges faced by the people and calls for the unity in building a new home for democracy. She also highlighted the burden of debt and the commitment to honor and freedom. So, yung mga challenges daw, inisa-isa din yung mga challenges na na-experience daw ng mga Filipino people.
So, itong mga challenges daw includes economic struggles, communist insurgency, and burdensome debt payments. So, the speaker emphasizes the importance of honor and commitment to paying debts and the sacrifices made for freedom. Si Cory, she also calls for unity and support in the journey towards democracy. And nagpasalamat din si Cory sa suporta ng Amerika sa pagbuo ulit ng demokrasiya dito sa Pilipinas. So, yan yung summary ng speech ni Cory. Basahin nyo na lang ito. Okay. Analysis of Cory Aquino's speech. So, arguably, cemented the legitimacy of the EDSA government in the international arena. The speech talks of her family background, especially her relationship with her late husband. So, yun nga, hinighlight sa speech ni Cory yung kanyang family background and yung kanyang relasyon kay Ninoy Aquino. Diniscuss nga din ni Cory yung suffering na yung sacrifices and suffering na na-experience ni Ninoy during the Marcos dictatorship. She also draw a sharp contrast between her government and between Marcos government. So, hinighlight niya dito na committed siya na buuhin or panatilihin yung democratic constitution drafted by an independent commission. Kaya nga, because of the presidency of Cory, nagkaroon tayo ng tinatawag na 1987 Constitution. Kasi nga, noong 1986, naisipan niya na magpa-draft, gumawa ng draft ng Constitution ng Pilipinas, which should uphold and respect and adheres to the rights and liberties of the Filipino people. So, she also hoisted herself as the reconciliatory agent after more than 2 decades of a polarizing authoritarian politics. So, last one, Cory recognized that the large sum of regime never benefited the Filipino people. So, hinighlight din daw ni Cory na yung mga inutang na pera during the Marcos administration, hindi daw napakinabangan ng mga Pilipino. So, nevertheless, kahit na hindi binigay ng Marcos administration sa mga Pilipino yung perang inutang nila na supposed to be for the projects or for the projects for the Filipino people, despite nun, Cory expresses her intention na bayaran yung mga utang na yun. So, yun lang naman yung summary ng speech ni Cory Aquino. Thank you.